Freya! Ano? Nahuli na ba ang nanggugulo sa bahay mo? Nilingon ni Freya ang katrabaho at kaibigang si Susan matapos marinig ang tanong nito. Ayun na nga, Susan. Hanggang ngayon hindi pa rin talaga nahuhuli. Ilang linggo ko na itong pinoproblema. Sagot niya habang hinihilot ang kumikirot na ulo. Ilang araw nang hindi mapalagay si Freya. Tuwing umuuwi kasi siya galing trabaho, nadadatnan niya na magulo ang kanyang kusina na para bang may tao na pumasok doon at may hinahanap na kung ano. Palaisipan sa kanya kung paanong may nakakapasok pa sa kanyang bahay. Gayong bago naman siya umalis, sinisigurado niya na nakakandado ang pinto at bintana. Wag na wag ko lang talaga yung machitsyempohan sa bahay kundi malalagot siya sa akin. Mayabang niyang sambit na inismiran lang ng kaibigan. Sus, malakas lang ang loob mo na sabihin yan dahil nasa harap mo ko. Pero oras na makita mo yun, baka sumigaw ka na lang sa takot na daig pang nakakita ka ng multo. Malakas na humalakhak si Susan, sinabayan naman ni Freya ng pagtawa ang kaibigan. Pagsapit ng gabi, tapos na ang kanyang trabaho. Bago siya umuwi sa bahay, saglit siyang dumalaw sa puntod ng kanyang Lola Yoli na isang linggo pa lang nililibing. Isang sikat na mahuhula at albularyo ang kanyang lola. Noong nabubuhay pa ang matanda ay madalas na dinadayo ang kanilang bahay para sa mga gustong magpahula, pero agad din yung nahinto pagkatapos nito mamatay dahil sa labis na katandaan. 8:00 na ng gabi nang magpa siya si Freya na umuwi at habang papalapit sa madilim niyang bahay, muling nabuhay ang kaba sa kanyang dibdib. Lord, kahit ngayong gabi lang po, let me sleep in peace. Wala na sanang mga hasta pumasok sa bahay ko. Pinagsiklo pa niya ang kanyang kamay bago pumikit. Nanalangin pa siya sa may taas. Pero gano'n na lamang ang panlulumo niya nang mabungara na magulong kusina at ang DVD player na naiwang nakabukas. Pwiset! Ano akala na magnanakaw na yun sa bahay ko? Sinehan? Pag-aalboroto niya pagkatapos ay tumawag kaagad ng barangay tanod. Iha, baka naman hindi magnanakaw ang pumapasok dito sa bahay mo. Sino namang nasa katinuan ng manonood pa ng TV habang nanloloob? Kamot sa ulong saad sa kanya ng isa sa mga rumespondeng tanod. Agad ding umalis sa mga tanod. Nahihiya namang nagpasalamat si Freya sa mga yon dahil gabi-gabi na lang siyang tumatawag sa barangay at sobra-sobra na ang pang-aabala na ginagawa niya. Kasalanan talaga ito ng mapangahas na pumapasok sa bahay niya. Nakatulog si Freya na puno ng katanungan ng kanyang isipan. Kinabukasan, mabining katok sa pintuan ng bahay ang gumising kay Freya. Pupungas-pungas pa siya bago bumangon at buksan ang pinto. Magandang umaga, Iha. Nandyan ba si Nanang Yoli sa loob? Nawala ang antok ni Freya nung makita ang mag-asawa na valyente sa harap ng kanyang bahay. Madam sir, kayo ho pala, pasok po kayo. Binuksan niya ang pinto at iginiya ang mag-asawa sa loob. Ang mag-asawang valyente ang pinaka-importanteng kliyente ng kanyang Lola Yoli noong nabubuhay pa ito. Isang beses sa isang buwan lamang kung bumisita sa kanilang bahay ang mag-asawa at sa ilang beses na nagagawi ang mag-asawa sa kanila ay napag-alaman ni Freya na ang nawawalang anak na lalaki ng mga ito ang inilalapit ng tulong sa kanyang Lola Yoli. Naku madam, patay na po si Lola. Kalilibing niya lang po noong nakaraang linggo. Magalang niyang sagot. Hindi makapaniwala ang mag-asawa. Naku, pasensya na Iha, hindi namin alam. Malungkot na saad ng babaeng valyente. Naku, ayos lang po yun, madam. Isang beses sa isang buwan lang ho kasi kayo bumisita sa bahay, kaya po huli na kayo sa balita. Hindi ko na rin po kayo nasabihan dahil naging abala ho ako sa burol at pagpapalibing kay Lola. Bukod ho roon, hindi ko rin ho alam kung paano kayo makokontak. Agap na sambit niya. Nakikiramay ako, Iha. Hinaplos ng ginang ang kamay ni Freya. Sinuklian niya lang yun na maliit ng ngiti. Muli niyang naalala ang dahilan kung bakit naroroon ang mag-asawa. Madam, pasensya na po pero ngayon pong patay na si Lola. Mahihinto na po ang paghahanap sa nawawala niyong anak.
Nakakaunawa namang ngumiti ang mag-asawa sa kanya. Naiintindihan namin, iha. Siguro ay mag-hire na lang ulit kami ng investigator para ipagpatuloy ang paghahanap sa anak kong si Rio. Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kami nakaligtas siya sa aksidente. Anang ginang. Naikwento ng mag-asawa kung paano nawala ang kanilang anak. Sumabog ang sinasakyang eroplano noong papunta sa ibang bansa ang binata. Sana po ay mahanap niyo siya, madam. Sana nga, iha. O sige, aalis na kami. Maraming salamat sa naging tulong niyo ng lola mo, ha? At nakikiramay ako. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong namin, tawagan mo lang kami, Freya. Hindi ka na iba sa amin, kaya huwag kang mahihiya. Tinanggap ni Freya ang calling card na ibinigay ng ginang. Sige po, madam. Ingat po kayo sa biyahe. Binigyan niya ng yakap ang mag-asawa at inihatid palabas ng bahay. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, pumasok na si Freya sa trabaho. Mabilis na lumipas ang oras, sumapit na ang gabi at nasa kama na si Freya. Tinatangay na ng antok ang buong diwa niya hanggang sa isang ingay mula sa kusina ang kanyang narinig. Napabalikwa siya sa kama at dali-daling binuksan ang lampshade na nasa gilid. Oh my God! Don't tell me nandito ang magnanakaw sa bahay ko ngayon. Takot na takot niyang wika sa sarili. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama at nakatingkayad na tinungo ang pinto ng kanyang silid. Dinig niya mula sa labas ng kwarto ang mahinang kalansing ng babasaging baso. Gumapang ang kaba sa kanyang sistema nang mapagtanto na may tao nga sa kusina ng kanyang bahay. Huwag ka matakot, Freya. Hampasin mo ang ulo pagkatapos humingi ka ng tulong. Ganun ang gagawin mo, ha? Pagkausap niya sa sarili, habang hawak ang isang baseball bat. Huminga ng malalim ang dalaga bago unti-unting pinihit ang doorknob at mula sa bungad ng kusina, kitang-kita ni Freya ang bulto ng isang nakatalikod na lalaki at abala ito sa laman ng kanyang refrigerator. Kahapon TV ka ang pinakaalaman mo. Tapos ngayon, ref ko, humanda ka talaga sa akin. Nagngingit-ngit niyang saad. Itinaas niya ang hawak na baseball bat, pagkatapos ay sumigaw ng malakas at pikit matang iwinasiwas ang hawak na pamalo. Nanlalaki ang mga matang nilingon siya ng mapangahas na lalaki at kasabay ng pagbagsak ng hawak nitong baso, ay ang pagbagsak din ng katawan ni Freya sa sahig. Nawala ng malay ang dalaga. Sa kabilang banda, mariing tinititigan ni Rio ang nahimatay na dalaga. Nakahiga pa rin ang babae sa malamig na sahig dahil hindi niya ito kayang buhatin dahil sa kanyang kalagayan. Umupo si Rio malapit sa ulunan ng dalaga. Hinihintay niya itong magising upang makumpirma ang hinala niya. Napaayos siya ng upo nang makitang gumalaw ang talukap ng mata ng dalaga, senyales na gising na ito. Sino ka? Multo? Multo? Malakas na sigaw ng babae habang nakaturo ang daliri sa kanyang banda. Namamanghang pinapanood ni Rio ang takot na dalaga na noon ay nakatayo na at hawak muli ang pamalo. Nakikita mo ko? Nakikita mo ko? Mababakas na ng pag-asa ang kanyang boses. Nakikita mo ko, di ba? Tanong niya muli sa dalaga. Naglakad siya palapit dito. Samantala, nanlalamig ang katawan ni Freya dahil sa lalaking nasa kanyang harapan. Diyan ka lang, stop! Don't come near me, you freaking ghost! Natatakot na sigaw ni Freya. Akmang papaluin niya muli ang lalaki ngunit nang maalala ang nangyari kanina, hindi niya na itinuloy ang binabalak. Tumagos lang kasi ang hawak niyang pamalo sa katawan ng binata noong pinalo niya ito kanina. Sabing diyan ka lang eh! Sigaw niyang muli nang gumalaw ang multong nasa harapan. Hey miss, don't be scared, hindi kita sasaktan. Nakataas na kamay na sagot sa kanya ng binata. Paano ako hindi matatakot kung may multo ngayon sa harap ko? Ano gusto mo maging reaction ko? Pumalakpak sa saya? Sarkastiko niyang wika. Okay, chill ka lang miss. I'm not a bad ghost. At saka, mukha ba ako nakakatakot na multo, ha? Itinuro pa ng binata ang sariling muka. Sa gwapo kong ito, matatakot ka? Madramang dugtong ng multo na napahawak pa sa dibdib. O tapos, multo ka pa rin. Nahihintakutan pa ring sabi ni Freya. Pero,
Hindi niya naman ipagkakaila na talagang gwapo ang multong nasa harapan. Maputi ang binata, matangos ang ilong, singkit ang mga mata at may mapupulang labi. Malayo sa mga multong napapanood niya sa mga palabas. In fairness, may itsura nga ang multong ito. Mas okay ng ganito nakikita ko kaysa naman katulad ni Navalak at Sadako. Sambit niya sa kanyang isipan. Nakanguso siyang tinignan ng gwapong multo. Grabe ka na sa akin sinasaktan mo na ako. Humalukip-kip si Freya. Naglahong parang bula ang takot na nararamdaman niya kani-kanina lamang matapos makita ang busangot na mukha ng binatang multo. Hindi ko akalain, nasasaktan pala mga ligaw na kaluluwa. Aba syempre, may feelings pa rin naman ako no? Nakalabing sagot ng binata. Tinitigan ni Freya ang lalaki. Nakasimangot ito habang nakaupo sa sahig. Pinagtutuunan niya ng pansin ang mukha nito dahil pamilyar sa kanya yun. Parang nakita niya ito noon, kaso hindi niya maalala. Napansin naman ng binata ang kanyang paninitig. Hoy, baka naman matunaw ako sa titig mo. Nag-iwas ng tingin si Freya. Hindi niya talaga maalala kung saan niya nakita ang binata. Dala ng labis na kuryosidad. Hindi na siya nakatiis na tanungin ito. Hey Mr. Ghost, ano pangalan mo? At anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Nakataas na kilay niyang tanong pagkatapos ay pinagkrus ang mga braso. Tumayo ang binata. Ako si Rio Morrigan Valiente. Ikinagagala kitang makilala. Sorry, hindi nga pala tayo makakapag-shake hands kasi tatagos na ang kamay mo. Nakangiwing dugtong nito. At bakit ka nandito sa bahay ko? Sa dami ng bahay sa baryo namin, dito mo pa talaga pinipiling magnakaw? Pambibintang niya. Hey, hindi ako magnanakaw I'm not a thief. Hindi daw magnanakaw. Anong ginagawa mo sa loob ng pamamahay ko, Aber? Bumuntong hininga ang binata bago nagsalita. Actually, hindi ko rin alam. Isang araw nagising na lang ako na puro kadiliman na nakapalibot sa akin. Para ako nasa isang kawalan, naglalakad sa daan na hindi ko alam kung saan patungo. Then suddenly, a flicker of lights appeared. At sa kagustuhan ko makalaya sa lugar na yon, mabilis akong lumapit sa liwanag hanggang sa sakupin ako noon. Nagising ako na naririto sa loob ng bahay mo. Seryosong naririnig ni Freya ang kwento ni Rio. Kung ibang tao ang makakarinig, tiyak pagtatawanan lamang ang kwentong yon at hindi paniniwalaan. Ngunit hindi na yun bago kay Freya. Lumaki siya sa tabi ng kanyang lola na isang manghuhula at albularyo. Marami na siyang kakaibang naririnig. At saka, magdududa pa ba siya? Kung nasa harapan niya na ang patunay na nangyayari talaga ang mga bagay na akala ng iba ay walang katotohanan. Nakikita niya ang kaluluwa ni Rio. Nakakakita siya ng multo. Ikaw, miss, what's your name? Nagising mula sa malalim na pag-iisip si Freya. Ako si Freya. Tipid niyang sagot. Freya, maaari mo ba akong tulungan? Tulungan saan? Help me find my body. Your body? Pumunta ka dun sa sementeryo, maraming patay dun. What the? Anong sementeryo? Hindi pa ako patay. Saad naman ni Rio. Uy, sure ka ba? Isa ka ng multo, Rio, patay ka na. At isa na lang kaluluwa na hindi matahimik. No, I'm sure I'm not dead yet. Noong nasa dilim ako, may naririnig ako mga salita. May umiiyak. Ginigising nila ako. Kaya naniniwala ako na buhay pa ako, Freya. Umayos ng tayo si Freya. Totoo ba yung sinasabi mo? Tinanguan siya ni Rio. Oo, kaya tulungan mo kung hanapin ang katawan ko. My body is right out there. Naghihintay na mahanap ko. Napahila mo sa muka ang binata. Nagkamali ka ng hininga ng tulong. I don't know you. At saka walang kasiguraduhan kung buhay ka pa nga ba. I'm a busy person. Saka, sa iba ka nalang humingi ng tulong. Saad ni Freya bago tinalikuran ng binata. But it's only you who can help me. Ikaw lang ang nakakakita sa akin, Freya. Ilang linggo na ako narito, sinusubukan kong lumabas pero ikaw lang ang bukod tanging nakakakita sa akin. You're my last hope. Please tulungan mo ako, Freya. Napahinto sa akmang pag-alis si Freya. Kahit nakatalikod ay ramdam niya ang pagmamakaawa sa tinig ni Rio. Malinaw ang kagustuhang makita ang katawan
para muling bumalik doon at mabuhay. I was involved in a plane accident before becoming a lost soul. Yun lang ang natatandaan ko. Please help me. Gusto ko lang makita ang katawan ko. May pamilya pa akong babalikan. Mabilis pumilig ang ulo ni Freya dahil sa narinig. Plane accident? Plane crash? Ulit niya sa salitang yon. Pamilyar sa kanya ang ganong kwento. Naalala niya ang mag-asawang Valiente. You're a Valiente, right? Tanong niya kay Rio. Naguguluhan namang tumango ang binata. Kilala mo ba si Sir Victor at Madam Mariel Valiente? Tanong niya kay Rio. Umawang ang labi ng binata. They are my parents. Paano mo sila nakilala? Napabuntong hininga si Freya. Kaya pala pamilyar sa kanya ang lalaki. Siya pala ang nawawalang anak ng mag-asawang Valiente. Minsan na nga niyang nakita ang larawan ng binata noong hindi sinasadyang mabuklat niya ang gamit ng kanyang lola. Ginamit nito ang larawan para sa panghuhula. Hey, Freya, answer me. Paano mo nakilala sina Mom at Daddy? Manghuhula ang lola ko. Kliyente niya ang mga magulang mo. Ilang buwan na silang pumupunta rito para humingi ng tulong kay lola. Hinahanap ka nila. Tulad mo, naniniwala rin sila na buhay ka pa. Halos mapapadyak sa tuwa si Rio. Kung ganun dalhin mo ako sa kanila, sabihin mo na nakikita mo ako. Lumapit sa kanya si Rio. Wow, lakas ng kumpiyansa mo na tutulungan kita. Pang-iinis niya dito. Please Freya, help me. Kilala mo ang parents ko. Para talaga tayong pinagtagpo ng tadhana kaya tulungan mo na ako. Please. Patuloy na pangungulit ng gwapong multo. Napahilamos sa mukha si Freya hanggang sa pumayag siyang tulungan ng lalaki. Iniisip niya rin kasi ang mga magulang ni Rio na walang ginawa kundi pakitaan siya ng kabutihan. Plano niya sanang kontakin agad ang mag-asawa, ngunit hindi niya maalala kung saan niya nailagay ang papel na ibinigay ng mga ito noon. Maging si Rio, hindi rin alam kung saan ang bagong address ng mga magulang. Rio, kakausapin ko agad sila oras na makita ko ang papel. Pangako niya dito. Habang hindi ko pa sila nakakausap, magsisimula muna tayo sa paghahanap ng katawan mo. Una nating pupuntahan ng mga ospital. At sa mga clinic, baka nandun yung katawan mo. Hindi lang dito kundi sa ibang bayan na rin. Gaya na nasabi mo, na aksidente ka. Malaki ang chance na nasa ospital ang katawan mo at nagpapagaling. Saglit na natahimik si Rio. Waring pinag-isipan ang kanyang sinabi. Sige, mas mabuting ganun nga. Salamat ha, Freya. Walang anuman. Mahanap din natin ang katawan mo. Makakauwi ka rin, Rio. Nakangiting wika ni Freya. Gusto niyang pagaanin ang loob ng binata. Kahit na hindi sa kanya aminin ni Rio, alam niya na may takot na nararamdaman ito. Hindi ito mapapanatag hanggat hindi pa nakikita ang katawan. Kung sino man kasi ang nasa katayuan ng binata, tiyak magiging desperado din itong hanapin ng sariling katawan upang mabuhay. Makalipas ang ilang oras, nakita na lamang ni Freya ang sarili na nakaupo sa sofa. Sa harapan niya ay nakatayo si Rio, naabala sa paglilibot ng tingin sa kabuuan ng bahay. You lived alone? Biglang tanong ni Rio sa kanya. Yes. I thought you have a lola. Patay na si lola, di ba? Kalilibing lang sa kanya noong nakaraang linggo. Malungkot niyang sagot. I'm sorry, I didn't know. Anang binata, na sinuklian niya na lang ng maliit na ngiti. Ang hirap mawala ng mahal sa buhay, no? Pero ganun talaga ang buhay. Pahiram lang ng Diyos ang buhay natin. At babawiin niya rin ito. Hindi natin alam kung kailan ba tayo mamamatay. Nakikinig lamang si Freya kay Rio. Nakatanaw ang binata sa bukas na bintana habang pinapanood ang maliwanag na buwan. Muling bumigat ang dibdib ni Freya. Hanggang ngayon, may hukab pa rin sa kanyang puso dahil sa pagkamatay ng kanyang lola. Mahirap ang mawala ng mahal sa buhay. Pero isipin mo na lang na malaya na sila sa malupit na mundo. Malaya sila sa sakit at paghihirap. Masaya na sila sa piling ng Diyos. Pero ako, hahanapin ko pa ang katawan ko at babalik pa ako sa pamilya ko dahil naniniwala na ako
na hindi pa binabawi ng Diyos ang buhay na pinahiram niya sa akin. Gumaan kahit papaano ang kalooban ni Freya. Tama si Rio. Masaya na ang lola niya kung saan man ito naroroon. At mas lalo siyang nabigyan ng rason na tulungan ng lalaki sa mga problema nito. It's getting late. Matulog ka na, Freya. Utos sa kanya ni Rio na nakatingin sa orasan na nasa dingding. Kung hindi lang sinabi yun ni Rio, hindi pa niya mararamdaman ng pagod. Paano ka? Hindi ka ba matutulog? Ay teka, natutulog ba ang mga multo? Inosente niyang tanong na tinawanan lang naman ni Rio. Hindi kami natutulog, hindi rin kami napapagod. Ang katawan ng tao ang nakakaramdam ng ganon. Tumangu-tango naman si Freya. Anong gagawin mo buong magdamag kung ganon? Saglit na nag-isip ang binata. Mauupo? Magbabasa ng libro? Panonoorin ka matulog? Masamang tingin na ipinukol niya kay Rio dahil sa huling sinabi nito. Tumawa ng malakas ang binata. Biro lang. Dito lang ako sa Teresa mo. Tatambay at hihintaying mag-umaga. Matulog ka na. Wala akong gagawing masama sa'yo. Dito lang ako sa labas, promise. Nakangiting kumaway sa kanya si Rio pagkatapos ay tumagos na sa pinto. Ilang oras na ang nakakalipas, pasado 12:00 na ngunit. Nananatiling gising ang diwa ni Freya. Nakahiga na siya sa kanyang kama habang diretsyong nakatitig sa kisame. Gumagala ang kanyang isipan sa multo na nakatambay ngayon sa Teresa ng kanyang bahay. Nakakakita ba talaga ako ng multo? Bukas na ba ang third eye ko kaya ganon? Bukod ba kay Rio may mga multo pa kaya ako makikita? Lord, wag naman po sana. Okay na po ako sa gwapong multo na si Rio. Bulong ni Freya bago naglumikot sa kama. Kinaumagahan hindi pa tumitilaok ang manok, gising na agad siya. Si Rio agad ang hinanap ng kanyang mata. Nakita niya ang binata na nasa Teresa habang abala sa pagbabasa ng libro. Marahil nakuha nito yon sa ilalim ng TV. You can touch things? Namamangha niyang tanong dito. Tumunghay si Rio. Nahanap ng mata ng binata ang kanyang titig. Hey, good morning. Oo, akala ko nung una tatagos ng hawak ko Pero ayun, nalaman ko na kaya ko palang humawak ng mga bagay pero hindi ng mga tao. Anang binata bago muling bumalik sa pagbabasa. Tumangu-tango siya. Kaya pala kagabi, nahawakan ni Rio ang baso. Kung may gising na sa mga kapitbahay ko, tiyak hihimatayin sila kapag nakita nilang may lumulutang na libro sa Teresa ko. Natatawa niyang sabi bago nagpa siyang pumunta sa kusina. Sumunod naman sa kanya si Rio na bitbit pa rin ang libro. Kapag ba nakita na natin ang katawan mo, tutuparin mo ang 3 wishes ko. Wala sa sarili niyang tanong habang nagtitimpla ng kape. Seriously, Freya? I am a ghost, not a freaking genie. Joke lang. To naman di mabiro. Tumatawa niyang sambit pagkatapos ay umupo at kinain ng tinapay at uminom ng kape. Rio, nagugutom ba ang mga multo? Hindi kami nagugutom dahil kaluluwa na lang kami. Are you going somewhere? Oo, may trabaho ako. Isa akong cashier dyan sa malapit na convenience store. Sagot niya sa binata pagkatapos ay kinagatan ng tinapay. Sinimot niya ang palaman na nasa gilid ng kanyang labi. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, batid niyang pinapanood ng binata ang kanyang pagkain. Napalunok pa ito bago namumula ang mga tenga na nag-iwas ng tingin sa kanya. Hindi na lamang niya yun pinansin. Gusto mo ba sumama? Umiling lamang si Rio. No, I'll stay here. Hihintayin na lang kita dito. May ngiti sa labing wika ng binata. Hindi na rin naman niya pinilit pa si Rio. Mabilis na nag-ayos ng sarili si Freya. Nasa sala ng kanyang bahay si Rio at abala na sa panonood ng TV. Para lamang isang simpleng tao ang binata. Hindi mo aakalain na isang multo ang nakaupo sa sala ng kanyang bahay. Rio, paalis na ako. Huwag mo na lang buksan ang mga bintana at hinaan mo ang volume ng TV para hindi marinig ng kapitbahay. Bilin niya. Napunta ang atensyon ni Rio sa kanya. Pinasadahan pa nito ang kanyang suot. Sure, Freya. By the way,
magdala ka ng payong, uulan mamaya. Sinilip ni Freya ang labas at tirik na tirik ang araw. Kaya walang gana niyang binalingan si Rio. Anong uulan? Sobrang init ng panahon ngayon, no? Imposible ang sinasabi mo. Aalis na ako, yung mga biling ko Dinampot ni Freya ang kanyang sling bag pagkatapos binuksan ang pinto. Tinapunan pa niya na huling tingin si Rio na siya ang pinapanood. Tahimik siyang nagpaalam sa binata at itinaas pa ang kamay para kumaway. Pagkatapos tuluyan niya na itong isinara. Nang makarating sa store, agad siyang naging abala. 7:00 ng umaga ang kanyang trabaho at 6:00 ng hapon ang tapos. Inabala ni Freya ang sarili sa pagpapunch ng mga bilihin at saglit niyang nakalimutan ang multo na naiwan sa kanyang bahay. Pagsapit ng 5:00, problemado na si Freya. Mula kasi sa loob ng convenience store, kitang-kita niya ang malakas na bugso ng ulan at marahas na ihip ng hangin. Buisit! Dapat pala nakinig ako kay Rio kanina nung pinagdadala niya ako ng payong. Nakalabi niyang wika. Pumatak ang 6:00 ng hapon, umuulan pa rin ngunit hindi gaano kalakasan. Tapos na si Freya sa trabaho kaya sinuong niya na lang ang ulan para makauwi. Basang-basa siya na makarating sa harap ng kanyang bahay. Umawang ang bibig niya dahil sa labis na pagkagulat noong makita niyang naghihintay na si Rio. Naroon muli sa kanyang Teresa. Sa tabi ng binata ay ang kulay itim niyang payong. I told you to bring an umbrella pero hindi ka nakinig. Tingnan mo ang nangyari sa'yo, basang-basa ka tuloy. Lumingon sa paligid si Freya bago sumagot. Anong ginagawa mo rito? Tara na dun sa loob. Binuksan niya ang pintuan. Nakasunod sa kanya ang binata. Nang makapasok sa loob, hinarap niya si Rio. Nagtaka pa siya nang mabilis itong nag-iwas ng tingin pagkatapos ay namula ang mga tenga. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Freya, I think it would be better if you change your clothes first. Bumabakat kasi ang suot mong bra. Nauutal na sagot ng hindi pa rin nakatinging si Rio. Laglag pa nga namang ibinaba ni Freya ang tingin sa sarili. Basang-basa siya at kitang-kita na ang kanyang suot na panloob. Shit! Mabilis niyang ipinagkrus ang kanyang braso sa tapat ng kanyang dibdib at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang kwarto. Sa kabilang banda, ramdam pa rin ni Rio ang pamumula sa kanyang muka. Bakit bigla atang uminit? Bulong niya habang pinapaypayan ang sarili. Maya-maya bumalik pa si Freya na bago na ang suot na damit. Wow, Rio! Paano mo nagawa yun? Paano mo nagawang hulaan na uulan? Daig mo pa ang pag-asa. Sa accurate ang balita mo. Manghang sabi ni Freya noong nasa hapagkainan sila ni Rio. Nagkibit balikat lang ang lalaki. By the way, tungkol sa paghahanap sa katawan mo, dito tayo sa bayan ng Fernando unang maghahanap. May 3 ospital ang bayan. Baka sakaling doon natin makita ang katawan mo. Humingi na rin ako ng tulong sa kaibigan ko na may kakilala sa Maynila. Susubukan ko rin ipahanap doon ang katawan mo, Rio. Nasiyahan si Rio sa narinig. Mabilis na dumaan ang mga araw hanggang sa dumating ang Sabado. Agad silang sumugod sa malapit na ospital ng bayan para simulan ang paghahanap sa katawan ni Rio. Freya, nandito ba ang katawan ko? Wala pa rin. Nanlulumong tanong sa kanya ni Rio. Katatapos nilang makausap ang isang nurse. Saglit na lumingon sa paligid si Freya, pagkatapos ay patagong nagsalita. Wala raw Rio Valiente na naka-admit dito Pagod niyang bulong. Yun ang huling hospital na nasa listahan ng kanilang pupuntahan. Ngunit gaya ng naunang ospital, wala roon ang katawan ni Rio kaya nagpasya silang ituloy na lang ulit ang paghahanap sa susunod na linggo. Magpahinga ka muna, Freya. Ipagluluto kita kabayaran sa ginawa mong pagtulong sa akin ngayong araw. Saad sa kanya ng binata nang makauwi sila sa bahay. Kaya mo ba? Nag-aalinlangan niyang tanong sa lalaki. Oo naman, easy lang sa akin ang pagluluto. Hindi na siya nakaangal pa nang agad na pumasok sa kusina si Rio. Wow, maalam ka pala magluto. Nagdududa tuloy ako kung multo ka ba talaga Kayang-kaya mong gawin ang mga normal na ginagawa ng isang tao na may katawan. Papuri niya kay Rio nang makita ang sinigang na hipon na niluluto nito. Mabilis na naghila ng upuan si Freya at sinimula ng pagkain.
Hindi ba talaga kumakain ng mga multo? Nakalabi niyang tanong kay Rio. Naiilang kasi siya dahil nakatitig lang sa kanya ang binata habang magana siyang kumakain. No, we don't eat. Go on. Don't mind me. Ituloy mo lang ang pagkain mo. Simpleng sagot nito, na relax sa pagkakaupo. But it's very awkward, no? Feeling ko tuloy pinagdadamutan kita ng pagkain. Simangot na saad niya. Tumayo siya at pumunta sa lababo para kumuha ng panibagong plato at kutsara. What are you doing? Tanong sa kanya ng binata nang ilapag niya sa harapan nito ang plato na may lamang kanin at ulam. Ayan, kahit hindi ka kumakain, gusto ko may pagkain ka rin sa harap mo. Isang malaking ngiti ang kanyang ginawa pagkatapos muling inabala ang sarili sa pagkain. You're weird, but cute at the same time. Bulong ni Rio na hindi umabot sa pandinig niya. By the way, anong oras ang uwi mo bukas? Tanong ni Rio sa kanya. Saglit siyang nag-isip. Valentine's Day bukas. Tiyak gagabihin siya ng uwi dahil nag-ayang kumain sa labas si Susan kasama ang iba pang single employees ng store. Single night out daw. Ayon pa sa kaibigan niya. Baka mas gabihin ako bukas, saka wag ka na mag-abala magluto ha, sa labas ako kakain. Bakit may date ka? Matabang na tanong sa kanya ni Rio. Yup. Simple niyang sagot. Tunay naman na may kadate siya. Kadate niya ang mga kaibigan niya. Tumahimik ang hapag matapos ang maikling usapan na yon. Niligpit ni Freya ang pinagkainan pagkatapos ay natulog na. Kinabukasan, hindi na nagtaka si Freya na makita ang hugis pusong papel na nakasabit sa bawat store na kanyang dinadaanan. Isang pulang puffed sleeve top ang kanyang suot. Gusto niya sana mag-itim ngunit ang bitter naman tignan. Pagsapit ng gabi, masayang kumain sa labas si Freya kasama ang mga katrabaho. Pagkatapos kumain, agad silang nag-order ng alak at nilunod ang sarili sa pag-inom. Ano na mga ate ko? Single na lang ba tayo? Irampa ang beauty ngayong gabi, baka makabingwi tayo ng lalaki sa dance floor. Saad ni Susan. Lasing na ito. Tumayo ang mga katrabaho ni Freya. Naghahanda ng sumayaw pero siya, nanatiling nakaupo. Walang balak na tumayo at sumayaw dahil sa hilo. Freya, let's dance! Saad sa kanya ni Susan. Dahil kayo na lang. Dito na lang ako. Lasing na eh. Pagtanggi niya at hindi niya alam ang gagawin dahil lalapitan pa sana siya ng mga ito para hilahin. Ang KJ mo naman, siguro may nagbabawal na sa'yo, no? Gwapo ba yan? Lasing na saad ni Susan. Oo, meron na. Andun sa bahay naghihintay sa akin. Multo. Pagsakay niya sa biro ng kaibigan, napuno ng halakhakan ng kanilang table. 11:00 na ng gabi nang matapos ang kasiyahan. Hinihilot ni Freya ang kumikirot na sentido. Kahit papano, nabawasan ang kanyang kalasingan ngunit masakit pa rin ang ulo niya. Did you drink? Ani Rio na naghihintay sa kanya. Konti lang. Lasing ka, hindi ka hinatid ng kadate mo? Hindi. Sa kabilang barangay nakatira si Susan. Yung iba kong katrabaho doon lang malapit sa store. You eat and drink with your workmates? Not with your boyfriend? Hindi siya sigurado ngunit nababakasan niya ng tuwa ang tono ni Rio. Boyfriend? Wala ako nun. Pumunta siya sa lababo para maghilamos. Halos matumba pa siya dahil sa biglaang pagyuko. Hey, careful! Nag-aalalang saad ni Rio sa kanya na nakalapit sa kanyang pwesto. Parang handa siyang saluhin kung sakaling muling matumba. Mas malaki ang chance na sahigang sasalo sa akin hindi tong multo na to. Natawa na lang siya sa kanyang naisip. Tinutuyo niya ang kanyang mukha nang biglang nawala si Rio sa tabi niya. Inakala niya na naroon ang binata sa Teresa na palagi nitong tinatambayan. Akmang bubuksan niya ang pintuan ng kanyang kwarto upang matulog, ngunit isang bagay ang dumampi sa kanyang likod. Sinilip niya yon. Hey, flowers for you. Happy Valentine's Day. Iniabot sa kanya ni Rio ang bungkos ng bulaklak na santan at gumamela. Namumula niya yung kinuha. Saan bakuran mo to pinitas ha? Pang-aasar niya sa binata.
Napakamot sa batok si Rio at binigyan siya ng nahihiyang ngiti. Diyan lang sa bakuran ng kapitbahay. Salamat dito, nag-abala ka pa. Wala yun. Happy Valentine's Day again. Good night, magpahinga ka na. Good night, Rio. Tumalikod na si Freya sa kabila ng kakaibang tibok ng kanyang puso. Nang makapasok siya sa loob ng kwarto, wala sa sarili niyang inamoy ang bulaklak. Kahit nasantan at gumamelo lang yun, feeling niya, daig pa nun ng mamahaling rosas. Dahil sa kakaibang kiliti na dala nito. Iba rin talaga magpakilig ang multong yun. Sa kabila ng kumikirot na ulo, nakangiti pa rin natulog si Freya at iyon ay dahil sa bulaklak na natanggap niya mula kay Rio. Kinabukasan, hindi pumasok si Freya sa trabaho dahil tinanghali siya ng gising. Kaya para hindi masayang ang nabakanting araw, naglinis siya ng bahay. Habang naglilinis ng kwarto, hindi niya inaasahan na mahahanap ang maliit na papel na ibinigay ni Madam Valiente noon sa kanya. Ilang araw niya nang hinahanap yon. Naroon lang pala sa magulong lamesa. Kaya walang pagdadalawang isip niyang kinuha ang cellphone at nagpadala ng mensahe sa mga ito. Hapon ng araw na yon, kabadong nakaupo si Freya sa sofa. Sa harap niya ang mag-asawang Valiente at sa gilid ng mga ito ay ang multong si Rio na hindi maalis-alis ang mata sa mga magulang. Iha, ano naman ang sasabihin mo sa amin at pinapunta mo kami dito? Humugot ng malalim na hininga si Freya. Tungkol po sa anak niyong si Rio, madam? Nagkatinginan ng mag-asawa. Anong ibig mong sabihin, Iha? Madam, maniniwala po ba kayo kung sasabihin ko po na nakikita ko ang kaluluwa ng anak niyo? Tinapunan siya ng nahihintakutang tingin ng mag-asawa. Iha, are you kidding me? Nangangatal na sambit ng ginang. Nagsasabi po ako ng totoo. Nakikita ko po ang kaluluwa ni Rio. Ilang buwan na po ang nakakaraan. Bigla na lang siya nagpakita sa akin . Nung una po hindi ko alam na siyang anak niyo. Lumapit sa kanyang naluluhang ginang. Hinawakan ito ang kamay niya. Totoo ba ang sinasabi mo, Iha? Nandito pa ngayon si Rio? Opo, madam. Kasama po natin siya. Lumingon siya sa kinatatayuan ni Rio na nangingilid ng luha habang nakatingin sa kanya. Sinundan ng magulang ni Rio ang kanyang tinitignan. I can't believe this. Hindi makapaniwalang wika ng ama ni Rio. Puno pa rin ng pag-aalinlangan. Hinabol ako ng aso nung bata pa ako tapos iyak ako ng iyak. Hindi dahil sa aso kundi dahil nakita ng mga kaibigan ko na nakabrief na lang ako tumatakbo. Kunot noon niyang tinignan si Rio na biglang nagsalita sa isang tabi. Sabihin mo yan sa kanila. Maging siya? Nalungkot na rin sa kanyang narinig. Si Rio ho, hinabol siya ng aso noon, tapos umiyak siya kasi nakita siya ng mga kaibigan niya na tumatakbo na nakabrief lang. Tumikim siya pagkatapos sabihin yon. Hindi makapaniwala ang mag-asawa dahil sa sinabi niyang yon na wala ang duda ng mga ito at naniniwalang nakikita nga niya si Rio. Yun pala ang nakakahiyang sikreto ni Rio na tanging mga magulang lang ng lalaki ang nakakaalam, na puno ng iyakan ng buong bahay. Ipinaliwanag niya sa mag-asawa na totoo ngang buhay pa si Rio at tinutulungan niyang mahanap ang katawan nitong nawawala. Nagpasalamat sa kanya ang magulang ni Rio pagkatapos ay umalis at nangakong tutulong din sa paghahanap at babalik muli. Masaya ka ba na nakita mong muli ang mga magulang mo? Tanong niya kay Rio nang sila na lang ang tao sa bahay. Oo, salamat sa tulong, Freya. You're really an angel. Hindi ka lang maganda, mabait ka din. Nalunod sa papuri si Freya. Hindi niya maitago ang namumulang muka at ipinagpapasalamat niya na hindi naririnig ng binata ang puso niyang parang tinatambol dahil sa lakas ng kalabog. Nagpatuloy ang mga araw. Aalis ng bahay si Freya para magtrabaho at madadat na nang naghihintay na si Rio sa Teresa. Kapag weekends ay lalabas sila para ipagpatuloy ang paghahanap pagkatapos ay balik ulit sa trabaho. Araw ng Sabado noon, sa ilalim ng init ng araw, patuloy na naghahanap si Rio at Freya sa mga ospital na kanilang pinupuntahan.
Pangatlong bayan na ang kanilang nabisita. Halos hindi na mabilang ang mga ospital na kanilang pinagtanungan. Nasa huling ospital na sila para sa araw na yon. Pawisan na si Freya. Ngunit hindi niya yun alintana. Good afternoon, nurse. Pwede ho ba magtanong? Naka-admit po ba dito si Rio Valiente? Wait lang po, ma'am. Humarap ang nurse sa computer. Pagkatapos muli siyang pinagtuunan ng pansin. Nilingon niya si Rio mula sa kanyang balikat. Abala naman ang lalaki sa pag-oobserba ng lugar. I'm sorry, ma'am, pero wala po kaming pasyente na Rio Valiente ang pangalan. Sagot ng nurse. Lupay-pay ang balikat ng binata. Uwi na tayo, Freya. Mapapagod lang tayo. Malungkot na saad nito. Kitang-kita niya ang mga mata nito na naluluha at kita niya rin ang pagod. At sakit dahil sa narinig mula sa nurse. Tinalikuran siya ni Rio at pumihit ang binata palabas ng ospital. Rio, wait lang! Tawag niya sa binata. Huli na, nang mapagtanto ang ginawa at pinagtitinginan na siya ng mga tao. Tumikim siya bago palihim na kinurot ang sarili. Hindi na niya nagawa pang pigilan ng multong si Rio. Muli siyang humarap sa nurse. Pagkatapos ay maliit siyang umiti at muling kinausap ito. Are you sure walang Rio Valiente dito? Pa-double check naman, nurse. Ma'am, pasensya na po, pero wala po talaga kaming pasyente na gano'n ang pangalan. Bumaba ang balikat ni Freya. Unti-unti na rin siyang nawawalan ng pag-asa. Pero, bigla na lang nagsalita sa kanya ang nurse. Pero ma'am, may pasyente po kami na kaparehas ng apelyido ang hinahanap nyo. Sigurado po ba kayong Rio Valiente ang hinahanap nyo? May Morrigan Valiente po na naka-admit dito. Yes. That's him. Siya nga ang hinahanap ko. Pwede ko ba malaman ang room number niya? Nangingilid ang luha at nanginginig na pinagsiklop niya pa ang kamay. Mr. Valiente is at the left ward, ma'am. Room number 17 po. Nagpasalamat siya sa nurse. Balak pa niyang ibalita yun kay Rio ngunit hindi niya mahagilap ang binata. Dali-dali niyang hinanap ang kwarto at nakarating siya sa VIP area. Nanlambot ang kanyang tuhod habang papalapit sa kwarto. Hindi niya maikalmang naghuhuramentado niyang sistema. Nang nasa tapat na siya ng room 17, halos panawan siya ng ulirat. Nakalagay sa gilid ng pader ang pangalan ng pasyenteng nasa loob. Morrigan Valiente. Hinahapo niyang bulong. Rio Morrigan Valiente. Bulong niya sa buong pangalan ni Rio. Malakas ang kutob niya na ang hinahanap na katawan ng multong si Rio ang nasa loob ng kwartong yun. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura ng pinto. May naririnig siyang pag-uusap sa loob kaya hindi niya yun tuluyang binuksan. Mula sa maliit na siwang, sinilip niya ang nasa loob. Kita niya ang isang nakatalikod na babae na nakasuot ng kulay pulang dress. Katabi nito ang isang lalaki na hula niya isang doktor. Nakatalikod sa gawin niya ang dalawa at seryoso nag-uusap. Iginala niya ang mga mata sa buong silid at halos kapusin siya sa paghinga nang nahanap ng kanyang mata ang isang lalaki na nakahiga sa hospital bed. Kahit na hindi niya makita na maayos ang kabuuan ng lalaki, hindi siya nagkakamali. Si Rio nga ang nasa loob ng silid na yon. Doc, may pagbabago na ba sa kalagayan niya? Ibinalik ni Freya ang kanyang mga mata sa magandang babae nang tanungin nito ang doktor. Miss Claire, the patient is still in the coma. Wala pa ring senyales na malapit na siyang magising. And his body is still recovering from the accident. Kaya matatagalan pang pagising niya. Rinig ni Freya na sagot ng doktor. Umawang ang kanyang labi. Comatose? Please, Doc. Gawin niyo lahat para magising ang fiancé ko. Anang magandang babae na nagpaguhos sa mundo ni Freya. Ang katotohanang nasa comatose si Rio at wala pang kasiguraduhan ng pagising nito ay nagdala ng kakaibang kirot sa dibdib ni Freya. Ngunit ang malamang may fiancé na ang multong kasakasama niya ng ilang buwan sa bahay ay labis na bumasag sa kanyang puso. May fiancé na si Rio? Ikakasal na siya? Hindi niya inaasahan ang revelasyon na yon. Hindi sa kanya nasabi ni Rio na may fiancé na pala ito.
Nagmamadaling isinara ni Freya ang pintuan nang makitang palabas na ang doktor kasama ang fiancé ni Rio. Mabilis siyang lumayo sa kwarto at nagpanggap na may kausap sa cellphone. Nang malayo na ang dalawa, muli siyang naglakad pabalik ng silid. Lumingon siya sa paligid bago tuluyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Hindi na siya nag-abala pang i-lock yun. Gamit ang nanlalambot na mga paa, unti-unti siyang lumapit sa katawan ni Rio na nakahiga sa kama. May aparato na nakakabit sa binata para i-monitor ang heartbeat nito at tulungan na huminga. Oh my gosh, Rio! Napatakip siya ng bibig na makita ang kabuuan nito. May gasgas sa mukha ng lalaki at may tahi sa ulo. Buhay ka! Tama nga! Tama ka! Buhay ka! Naluluha niyang saad. Naalala niya, ang pilit na pinaniniwalaan ng multong si Rio na buhay pa nga siya at mahahanap nila ang katawan nito. Tutulungan ko maibalik ang kaluluwa mo sa katawan mo. Gagawa ko ng paraan, kumapit ka lang, Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng binata at marahan niyong pinisil. Hindi maampat ang kanyang luha. Umiiyak siya dahil sa labis na saya. Tiyak na ganun din ang magiging reaksyon ni Rio sa oras na malaman nito na nahanap na nila ang katawan nito. Pinunasan niya ang tumutulo niyang luha. Maingat siyang lumapit sa may ulunan ng binata at minatakan ng magaang halikang noon nito na may peklat pa dahil sa operasyon. Babalikan kita dito. Hindi na nagtagal pa si Freya sa loob. Natatakot siya na baka maabutan ng fiancé ni Rio. Hindi pa siya handang harapin ang babae. Sa kagustuhan niyang ibalita ang natuklasan kay Rio, mabilis siyang umuwi ng bahay. Kumunot ang noon niya nang hindi niya nakita ang lalaki sa Teresa na usual spot nito. Rio, nasan ka? Tawag niya sa binata na makapasok siya sa loob ng bahay. Nakita niya si Rio na nakaupo sa sofa. Nakayuko ang binata kaya hindi makita ang mukha nito. Ngunit sapat na ang pagtaas-baba ng balikat at mahihinang hikbi para malaman niyang umiiyak ito. Hey, why are you crying? Malambing niyang tanong sa lalaki. Umupo siya sa harap ng binata. Freya, sa tingin ko, itigil na lang natin yung paghahanap sa katawan ko. Wala rin namang nangyayari Napapagod ka lang at umaasa lang ako. Napapagod na din ako. Naiintindihan ni Freya ang nararamdaman ni Rio. Ilang ospital na ba ang napuntahan nila sa paghahanap? Ilang araw na silang pagod at umuuwing bigo. Bumuntong hininga siya at naghahandang magsalita. I think you're right. We better stop looking to your body. Binigyan siya ng malungkot ng ngiti ni Rio. See, pati ikaw? Agad niyang pinutol ang sinasabi ng binata. Mukhang iba pa ang naging dating ng kanyang isinagot. Rio, ang ibig kong sabihin kailangan na nga nating tumigil sa paghahanap kasi nakita ko na yung katawan mo. Napakurap ang binatang si Rio. You found my body? Ang chinitong mata ng binata ay bahagyang lumaki sa gulat. Hindi maiwasang may lumabas na mahinang hagikgik sa labi ni Freya. Yes, Rio, nahanap ko na. Malapit ka na makabalik sa katawan mo. Thank you, Freya. Dahil sa labis na kasiyahan, wala sa sariling nahawakan ni Rio ang palad ni Freya. Suminghap si Freya nang maramdaman haplos ni Rio. Tinitigan niya ang binata. Maging ito'y nagulat sa nangyari. Nahawakan mo na ako? Nahawakan mo na ako? Paano nahawakan na kita, Freya? I don't know. Sign na yan na malapit ka na makabalik sa katawan mo. Baka ganun nga. Samantala, nahulog sa malalim na pag-iisip si Rio. Mariin ang titig niya sa kanyang dalawang palad. Sign na ba ito? Sign na nga ba ito, Freya? Muling bumalik sa kanyang alaala ang nangyari nung isang araw habang nasa trabaho si Freya. Napansin niya ang unti-unting paglaho ng kanyang palad na para bang isang usok ngunit mabilis lang yun nangyari dahil bumalik din sa dati. Hindi niya yun pinaalam kay Freya dahil ayaw niyang mag-alala ang babae. Hindi niya alam kung maganda ba o masamang pangitain yun. Baka nga. By the way, kamusta ang katawan ko? Paglilihis niya ng usapan. Well, your body is in a coma. Naapektuhan ang ulo mo sa aksidente. Pero,
Siguro magigising ka na once na makabalik na ang kaluluwa mo sa iyong katawan. Kaya bukas na bukas, pupunta tayo ng ospital. Sa kabila ng mga gumugulo sa isipan ni Rio, hindi niya maiwasang maging excited. Inisip niya na kung anong mangyayari oras na makabalik siya sa kanyang katawan. Nanatili ang tingin niya kay Freya na may malaking ngiti sa labi. Sa kanilang dalawa mukhang si Freya ang lubos na mas masaya dahil sa mga nangyayari. Freya, bakit Rio? Kapag nakabalik na ako sa katawan ko at nagising na ako, gusto ko ikaw ang una ko makikita. Seryoso niyang saad sa natigilang dalaga. Sa kabilang banda, halos mabingi si Freya dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Rio sa kanya. Ha? Bakit ako? Nauutal niyang tanong. Kumunot ang kanyang noo at muling naalala ang babae na nag-aalaga sa katawan ng binatang nasa ospital, ang fiancé ni Rio. I want you to be there when I wake up. Sobrang laki na naging tulong mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikita ang katawan ko. Pinanghihinaan na ako ng loob na makita. Pero hindi ka sumuko. Ikaw lang ang nagbigay ng lakas sa akin para wag sumuko. And I admire you because of that. Seryosong wika ni Rio. You're welcome. Humugot ng malalim na buntong hininga si Rio bago tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Freya, I really admire you. It might sound silly but I can't help it. I admire everything about you. Your playful spirit, your confidence, your courage, and your determination. I admire every single thing that makes you who you are. At sa maikling panahon na nagkakilala tayo, nagustuhan na kita. Mata sa mata, walang takot yung inamin ni Rio sa kanya. I think it's more than just an admiration. I love you. Walang mahanap na salita si Freya. Ilang minuto silang walang kibo ni Rio. Tahimik lang ang binata habang pinapanood siya. Nang mahimig na ang nagwawalang kalooban, lakas loob siyang nagsalita. Alam mo, Rio, nung namatay ang lola ko, akala ko hindi na ako makakaahon sa kalungkutan. Noong panahong iyon, handa na ako lunurin ang sarili ko sa sakit pero bigla kang dumating sa buhay ko. Para kang isang anghel na pinadala sa akin ng Diyos para makalimutan ko ang sakit ng pagkawala ni Lola. Tinulungan mo akong iahon ng sarili ko. Pinaglalaroan ni Freya ang kanyang daliri habang sinasabi ang mga salitang yon. Ito ang unang beses na may umamin sa akin na lalaki. A confession from the man I like. Gusto mo rin ako? Malambing na tanong ni Rio. Bakas sa mukha nito ang labis na pagkamangha at kasiyahan. Namumula siyang tumango pagkatapos ay nahihiyang nag-iwas ng tingin. Oo, mahal kita. Sagot niya gamit ang mahinang boses. Ngunit dahil sa sobrang katahimikan, tiyak na narinig yun ni Rio. I love you too, Freya. I wish I could kiss you right now but I can't. I want our first kiss to happen when I'm back in my body. Not while I'm still a ghost. Natatawang saad ni Rio na tinawanan din ni Freya. Kaya bilisan mo ang pagbalik sa katawan mo kasi naghihintay ako sa iyo, Rio. I will wait for your kiss. Kinindatan niya ang binata. Gabi na, matulog ka na, Freya. Nilingon niya ang orasan na nakasabit sa dingding. 10:00 na ng gabi. Ikaw din. Kahit hindi ka nakakaramdam ng pagod, magpahinga ka rin, Rio. Tomorrow is your big day. Sa wakas, makikita mo na ang katawan mo. Nakangiti niyang saad habang nasa harap ng kanyang silid. Good night, Rio. Binigyan siya ng matamis ng ngiti ng binata. Good night, Freya. Always remember that I love you. I love you too, Rio. Napapaos niyang saad. Nakangiting isinara ni Freya ang pinto at nahiga sa kama. Walang pagsidla ng kanyang kasiyahan. Hindi niya akalain na mahal din siya ng gwapong multo na palagi niyang kasama. Nalunod siya sa masayang sandali at nakalimutan ng na lamang may fiancé na ang lalaking kanyang iniibig. Nakatulog si Freya na may ngiti sa kanyang labi. Ngunit hindi niya inaasahan
na mabilis ding mapapawi yun pagdating ng kinabukasan. Umaga noon nagising si Freya. Ngunit tila isang panaginip ang lahat ng nangyari. Dahil nagising siya na wala na si Rio sa bahay. Walang iniwang kahit anong bakas. Hinagilap niyang natitirang hibla ng kanyang katinuan. Agad niyang naisip ang ospital kaya dali-dali siyang nagbihis at pumunta doon kung saan naroon ang katawan ng binata. Sa pangalawang pagkakataon, nasa harapan niya muli ang pintuan ng silid ni Rio. Nakaawang ang pintuan, kaya dinig niya ang boses ng mga nag-iiyakan sa loob. Dahil sa takot na may masamang nangyari sa katawan ni Rio, walang pagdadalawang isip niyang itinulak ang pinto at tumambad sa kanya ang titig ng mga taong nasa loob. Nakasalubong ng kanyang tingin ang namumulang mata ng mag-asawang Valiente at ang nagtatakang tingin ng mga nurse at doktor. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay ang kulay tsokolating mata na diretsyong nakatitig sa kanya. Ang mga mata ni Rio. May kakaiba sa mata nito. Wala na roon ang kakaibang kislap na palagi niya nakikita tuwing nagtititigan sila ng binata noon. Rio, gising ka na. Nanghihinan niyang bulong. Hindi maiwasan na may tumulong luha sa kanyang mga mata at nakita yun ni Rio. Kumunot ang noon ng binata, mariin siya nitong tinitigan. Parang may sumuntok sa sikmura ni Freya. Nang makita na walang bahid ng pamilyaridad ang mga mata nito. Halos mapunit ang kanyang puso nang walang ganang nag-iwas ng tingin si Rio bago nagsalita. Where's Claire? Where's my fiancé? I want to see her. Tila naging hudyat ng mga salitang yon para magbukas ng pintuan at pumasok ang isang pamilyar na babae, ang fiancé ni Rio. Hey, oh my gosh, kising ka na! Tumakbo ang fiancé ni Rio palapit sa binata at mahigpit itong niyakap. Nangilid muli ang luha ni Freya nang makita niya kung paano niyakap pabalik ng binata ang babae. Nagsiselo siya. Hindi niya yun ipinagkakaila. Freya, iha. Tawag sa kanya ng ina ni Rio pero hindi niya yun pinansin. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. Pakiramdam niya ay may pumipigil sa kanya sa kwartong yun na makahinga ng maayos. Dahil nung oras na makalabas siya sa silid, hinahabol niya ang kanyang paghinga. Walang tigil ang pagpupunas niya ng kanyang luha na nag-uunahang pumatak sa kanyang pisngi. Freya, anong iniiyak-iyak mo dyan? Dapat alam mong mangyayari ang bagay na to. He has a fiancé. Magpapakasal na siya. Bakit mo ba nakalimutan ang bagay na yun? Saway niya sa sarili. Sinabihan ka lang ng I love you, naniwala ka naman. Ba't ka umasa na mamahalin ka ng isang multo, ha? Niloloko mo lang ang sarili mo. Tanga ka, Freya, tanga! Pag-uulit niya at itinuktok ang sariling ulo habang sinasabi ang mga salitang yon. Awang-awa si Freya sa kanyang sarili. Bakit ba niya nakalimutang maaaring hindi siya maalala ni Rio oras na bumalik ang lalaki sa katawan nito? Ngayon tuloy, naiwan siyang wasak at umiiyak. Sa kabilang banda, puno ng pagtataka na tinignan ni Rio ang mga mata ng magulang nang akma pang hahabulin ng mga ito ang tumakbong dalaga. Kanina, noong nakasalubong ng paningin niya ang mata ng dalaga, may kung anong kumudlit sa kanyang utak na isang malabong alaala. Mom, Dad, sino ang babaeng yon? Did you know her? Iho, si Freya yon. Hindi mo ba siya naaalala? Binigyan siya ng kakaibang tingin ng kanyang ina. Parang may pumitik sa ulo ni Rio nang marinig ang pangalan na yon. Napahawak siya sa gilid ng kanyang ulo na siyang ikinabahala ng mga taong nasa loob ng kwarto. Hey, babe, are you okay? Tanong ni Claire sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ni Rio ang inis na puminta sa mukha ng kanyang ina habang nakatitig sa dalaga. Ma'am, sino si Freya? Hindi ko siya maalala. Mr. Valiente, don't stress yourself too much. Kagigising mo pa lang sa pagkakomatos, hindi magandang pinapagod mo ang utak mo. Masama yun para sa'yo. Saad ng doktor na tumitingin sa kanya. Dok, bakit may hindi maalala ang anak ko? Madam Valiente, your son is experiencing temporary amnesia. He suffered a serious head injury from the accident. The head injury caused hemorrhage in his brain, na siyang dahilan kung ba't siya nakomatos ng ilang buwan. The injury impacted the part of his brain responsible for memory, which is why he's having difficulty remembering things. Mas makabubuti po kung
Iiwas natin siya sa mga bagay na makakadagdag ng stress sa pasyente, gaya ng persahang pagpapaalala ng mga nakalimutan niya. Delikado ho iyon para kay Rio. Marahang paliwanag ng doktor sa kanyang ina. Hey, are you okay now? Hindi agad makasagot si Rio dahil may biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang alaala. Isang malabong alaala kung saan tinanong din siya ng isang babae, katulad ng tanong ni Claire. Dumaing siya sa sakit ng ulo, kaya agad pinalabas ng kwarto ang mga bisita. Tinignan na rin siya ng doktor. Freya, who are you? Sino ka sa buhay ko at binabagabag mo ako ng ganito? Usal ni Rio sa sarili nang maiwan na siyang mag-isa sa kwarto. Bumaba ang kamay niya patungo sa tapat ng kanyang puso dahil sa kakaibang tibok nito. Who are you in my life? At nagagawa mong pabilisin ang tibok ng puso ko. Nakatulog na si Rio na laman ng isip niya ang tanong na yon. Mabilis na lumipas ang araw. Isang linggo nang nakakalipas mula nang magising si Rio. What are you still doing here, Claire? Akala ko sumama ka na sa lalaking ipinagpalit mo sa anak ko. Narinig niya ang maanghang na wika ng ina. Nagising siya dahil sa ingay ng dalawang boses na nagtatalo. Tita, I was the one who found Rio after the accident. Ako ang nag-alaga sa kanya nung hindi niyo pa siya nakikita. At saka, matagal na kami hiwalay ng sinasabi niyong lalaki ko. Narito na ulit ako para kay Rio. Boses yun ni Claire. Pwes, ba't di mo agad pinaalam sa amin na nakita mo na ang anak ko? Hindi pa namin ito malalaman kundi dahil sa investigador? At anong ginagawa mo, ha? At anong sinasabi mo bumalik ka para sa anak ko? Ano akala mo sa anak ko? Bangko? Napupuntahan mo lang kapag wala ka ng mahuthot sa lalaki mo? Wika naman ang nanay ni Rio. Tita, kung yan ang ayaw niyo sa akin, pues problema niyo na yun. Mahal ko pa rin ang anak niyo. Ako pa rin ang higit na papaboran niya, lalo na ngayon na wala siyang maalala. Kaya kung ayaw niyong mawalan ng anak, huwag niyong pakialaman ng relasyon naming dalawa. Mataray na sagot ni Claire sa matanda. Nang magmulat ng mata si Rio, ang nanay na lamang niya ang kasama sa silid. Nagngingit-ngit ito sa galit. Mom, Rio, ba't pinapayagan mong lapitan ka pa ni Claire? That girl cheated on you. I know, iho, na masamang pilitin ka makaalala, pero hindi ko maatim na harap-harapan kanyang lokohin. You broke up with her bago ka maaksidente and she's no longer your fiancé, son? Naging tikom ang bibig ni Rio dahil sa narinig. Napapikit siya ng mariin nang may maalalang nag-flash sa kanyang utak. Yun ay ang alaala ng kataksilan ni Claire. Naalala niya ang ginawa nitong paluloko sa kanya pero wala siyang maramdaman na sakit matapos maalala ang katotohanan. Wala siyang makapanglungkot bagkus puro galit ang nararamdaman niya para sa dalaga. I remember it now, Mom. Huwag mo na po siyang palapitin sa akin, please. Sure, iho. Ayoko talaga ng babaeng yun para sa'yo. Na kay Freya pa rin ang boto ko. Umaliwala sa mukha ng kanyang ina nang mabanggit ito ang pangalan na yon. Mom, sino ba talaga ang Freya na yan at sobrang gaan ang loob mo sa kanya? Anak, gusto kong ikaw ang makaalala kung sino ba siya sa buhay mo. Tandaan mo, nakakalimot man ang isip pero ang puso hindi. Itinuro pa ng kanyang ina ang tapat ng kanyang puso. Maiwan na muna kita rito at aayusin ko ang papel na kailangan para sa paglabas mo. Nakausap ko na ang doktor at pwede ka na umuwi at sa bahay na lang magpatuloy sa pagpapagaling. Lumapit ang ginang sa pinto at handa nang lumabas nang muli siya nitong nilingon. Anak, ang masasabi ko lang tungkol kay Freya, nakilala mo siya sa hindi pangkaraniwang pagkakataon. Saad ng kanyang ina bago tuluyang lumabas ng silid. Napaisip si Rio sa sinabi ng ina. Muli siyang nalunod sa malalim na pag-iisip. Sa kabilang banda, ilang araw nang walang gana si Freya matapos ang nasaksihan sa ospital. Naapektuhan na rin ang kanyang trabaho. Isang umaga, wala siyang gana sa pagpapunch ng pinamili ng customer. Natapos na siya sa naunang customer kaya yung kasunod naman ang inasikaso niya. Abala siya sa ginagawa nang biglang may nagsalita. Freya, Iha, bakit hindi mo binibisita si Rio sa bahay? Muntik nang mabitawan ni Freya ang hawak na bote ng mineral water. Madam Valiente, kayo po pala. Gulat niyang bati sa ina ni Rio. Ako nga, Iha.
bumisita ka minsan sa bahay. Hindi ka na bumalik sa ospital matapos mong tumakbo palayo. Nakalabas na ang anak ko. Sa bahay na siya nagpapagaling. Naku, madam, nakakahiya na pong dumalaw sa inyo At mukhang hindi na po kailangan. Hindi na naman po ako naaalala ni Rio. May dumaang pait sa kanyang boses. Matapos sabihin ng mga salitang yon, Iha, bigyan mo ng oras ang anak ko. Maaalala ka rin niya. Alam ko na maaalala niya nag-iisang tao na nakakakita sa kanya nung, alam mo na, multo pa lamang siya. Wika ng matanda habang inaabot sa kanya ang bayad sa biniling tubig. Ma'am. Tatanggi pa sana siya ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon nito. Please, Iha, visit my son. Aasahan kita sa bahay, ha? Mahigit 1 linggo ang pinalampas ni Freya bago napagpasyahan na bumisita sa mansyon ng mga Valiente. Suot ang isang simpleng white dress, nahihiya siyang nag-doorbell sa mataas na gate ng mansyon. Oh my dear Freya, you're here! Akala ko wala ka ng balak pumunta rito magtatampo sana ako. Nakangusong sabi ng nanay ni Rio na noon ay nakayakap sa kanyang braso. Pasensya na ho. Nag-ipon lang ho ako ng lakas ng loob. Hi, my dear Freya. Ang ganda mo ngayon, Iha. Hayaan mo ang anak kong yun, kung hindi kanya maalala kawalan niya na yun. Nakasimangot na wika ng ginang na tinawanan lang niya. Nakarating na sila sa gazebo ng mansyon. Doon, nakita niya si Rio na abala sa pagbabasa ng libro habang may merienda sa mesa na nasa harapan nito. Hindi niya maalis ang titig sa binata. Nakasuot kasi ang binata ng salamin sa mata habang seryosong nagbabasa. Gwapo na si Rio nung multo, ngunit mas higit na gumwapo nung nasa katawan na ang binata. Halos maglaway siya sa tanawin na nasa harapan. Ang gwapo ng anak ko, no? Sige, nalapitan mo na siya. Nakangising wika ng matanda, pagkatapos ay itinulak siya palapit sa kinaroroonan ng binata. Hindi niya mapigilang tumili dahil muntika na siyang madapa. Nilingon niya ang ina ni Rio na nakapisain sa kanya. Tumayo siya at umayos, at muling nilingon si Rio. Ganun na lamang ang pamumula ng kanyang muka nang makitang nakatitig sa kanya ito. Pumikit siya pagkatapos ay naglakad palapit sa nakaupong si Rio. You're the girl at the hospital, right? Nahihiya siyang tumango. Yes, I'm Freya. Kaano-ano kita? Sorry hindi kasi kita maalala. I'm your friend. Ngiwi niyang sagot sa tanong ni Rio. Kumusta ka na? I'm still recovering but I'm fine. Bukod sa hindi ko maalala ang ibang nangyari sa buhay ko, maayos ang lagay ko. That's good to hear. Maliit na ngiti niyang saad. Here, mag-juice ka muna. Iniabot nito sa kanya ang isang baso ng orange juice, ngunit hindi sinasadyang magdikit ang kanilang daliri. Napapitlag siya, dahil doon na siyang ikinagulat ni Rio. Are you okay? Tanong sa kanya ni Rio pagkatapos ay uminom ng juice. Napatitig si Freya sa mukha ni Rio. Naninibago siya sa binata. Noon kasi namulto ito, hindi niya ito nakikitang kumakain ni uminom. Dagdag pang muling paglapat ng kanilang balat. Mainit ang balat ni Rio. Hindi tulad nung isang beses na nahawakan niya ang binata nung isa pa itong multo. Freya, paano tayo nagkakilala? Sorry curious lang talaga ako kung paano tayo nagkakilala Pumasok ka sa bahay ko tas nagkalat ka doon. Pinagdiskitahan mo pang laman ng ref ko? Natatawa niyang kwento kay Rio. Nanlaki naman ang mga mata nito. Really? Ginawa ko yon? Hey, hindi ako magnanakaw I'm not a thief. Iyan din ang eksaktong sinabi mo sa akin nun. Natatawa niyang sabi. Hindi nagsinungaling si Freya nung tinanong siya ni Rio. Yun naman talaga ang una nilang pagkikita. Noong multo pa ito. Naalala niya kung paano niya naabutan si Rio na abala sa kanyang ref at kung paano siya nahimatay nang tumagos sa katawan nito ang hawak niyang pamalo. I felt really embarrassed for myself. Hindi mapigilang wika ni Rio na tinawanan niya ng malakas. Nagtagal ang kwentuhan at kamustahan ng dalawa. 5:00 na ng hapon na magpaalam siya na aalis na. Kaso pinigilan siya ng nanay ni Rio at pinilit na sabayan sila sa pagkain ng dinner at ihahatid siya ni Rio pa uwi. Walang nagawa si Freya. Nakisabay siya sa pagkain ng pamilya.
Pagkatapos inihatid nga siya ni Rio pa uwi. Thank you sa paghatid sa akin ha. Ingat ka sa pag-uwi. Kumaway si Rio na nakasilip sa bintana ng dalang Mustang. It's nice meeting and chatting with you, Freya. Salamat sa time. Sana maulit. May trabaho pa ako, pero I'll try. Sige, bye na Rio. Good night. Good night, Freya. Masaya ang puso ni Freya na umuwi siya sa bahay. Sapat na sa kanya na nakilala niya si Rio. Kahit na hindi nito maalala ang mga araw na magkasama silang dalawa noong isa pa itong multo. Mabilis ang pagdaan ng mga araw, hindi na muling bumisita si Freya sa mansyon ng mga Valiente. Bahay at trabaho lamang ang pinagkakaabalahan niya. Ngunit sa mga nakalipas na araw, walang oras na hindi sumasagi sa kanyang isipan si Rio, lalo na tuwing umuwi siya galing trabaho. Palagi siyang nakatulala sa teresa ng bahay na lugar na malimit na tinatambayan ni Rio noon. Isang gabi, naglalakad pa uwi si Freya galing trabaho. Malapit na siya sa kanyang bahay nang bigla siyang may napansing anino mula sa loob. Dinapuan siya ng takot habang hawak-hawak ang isang kahoy. Parang deja vu. Naalala niya ang araw na nakilala niya si Rio. Dahil doon, ay maliit na ngiting umukit sa labi niya sa kabila ng takot. Tulad noon, tahimik siyang naglakad patungo sa kusina. Hindi na niya binuhay ang ilaw doon pero kita niya ang bulto ng tao na may hinahalukay sa cupboard. Itinaas niya ang hawak na kahoy at iniambang ihahampas sa mapangahas na pumasok sa kanyang bahay nang walang hirap na nahawakan ng lalaki ang dulo ng kahoy. Ho! 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 Muntik na ako dun ah! Mahinang saad ng lalaki. Umawang ang labi ni Freya dahil pamilyar sa kanya ang boses na yon. For sure, masakit ang hampas mo kung tumama yun sa akin. Hindi na yan tatagos sa katawan ko, Freya. Natatawang dugtong nito. Rio? Ba't ka nandito? Gulat na tanong niya kay Rio. Tumigil ang binata sa pagtawa at mabilis siyang hinila para sa isang mahigpit na yakap. I'm here for you, Freya. Ganito pala ang pakiramdam na mahawakan at mayakap ka. Matagal ko nang gustong gawin to nung multo pa lang ako. Nakakaalala ka na? Alam mo na ang totoo? Nanginginig na sambit ni Freya. Yes, naalala ko na ang lahat. Patawad kung nakalimutan kita. Patawarin mo ako. Mas humigpit pa ang yakap ng binata sa katawan ni Freya. Ayos lang. It's not your fault. Naiintindihan ko. Ang mahalaga na alala mo na ako ulit. Sorry Freya ha. Kahit di mo aminin alam ko nasaktan kita. Doon sa ospital nakita kitang umiyak. Kaya pala pamilyar ka nun sa akin. Kaya pala na nagkatitigan tayo biglang nagwala ang puso ko. Tama nga si Mommy. Nakakalimot man ang utak. Ngunit hindi ang puso. Nanigas sa kanyang pagkakatayo si Freya nang biglang hinapit ni Rio ang kanyang bewang. Magkalapit ang kanilang muka. Anong gagawin mo? Gagawin ko isang bagay na matagal ko nang pinipigilan. Mabilis na sinakop ng binata ang nakaawang na labi ni Freya. Napakapit si Freya sa balikat ni Rio nang manlambot ang kanyang tuhod dahil sa halik na yon. Umakyat ang kanyang kamay papunta sa batok ni Rio upang tumugon sa malalim na halik at mas inilapit pa niya ang sarili sa katawan ng lalaki. Gusto niya ang init na nagmumula sa katawan ni Rio. Para siyang tinutupok nun. Nagtagal ng ilang minuto ang halik, nasasalamin sa kanilang mukha ang labis na kasiyahan. Rio, tama bang ginagawa natin? May fiancé ka at malapit na kayong ikasal. Kahit na mahal kita, ayoko makasira ng relasyon. Walang kasal na magaganap, Freya. Ha? Pero di ba fiancé mo si Claire? Bumalik na ang mga alaala ko. Matagal nang called off ang wedding. Base sa memorya ko, ipinagpalit ako ni Claire sa ibang lalaki. Kaya matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa kanya. Gulantang si Freya sa narinig mula kay Rio. Pero anong ginagawa niya dun sa ospital? Siya ang nagdala sa akin dun. Siya ang nagsugod sa katawan ko sa ospital. Akala ko, utang ko sa kanya ang buhay ko pero nung nalaman ko na siya rin pala may pakana na aksidente, na kinasangkutan ko gustong gusto ko siyang patayin. Siyang may gawa ng pagbagsak na eroplano? Oo. Nalaman namin na nag-hire siya ng killer para ipatumba ko. Nung pinutol ko ang relasyon namin at pinaubaya ko na siya sa lalaking kasama niya, nagkaproblema si Claire. Manluloko pala ang pinalit niya sa akin,
Pineperahan lang siya. Kaya binalak niya na ipapatay ako dahil ako ang sinisisi niya sa nangyaring kamalasan sa kanyang buhay. Ngunit nang malaman niyang buhay pa rin ako, gumawa siya ng panibagong plano. Yun ay ang muling bumalik sa buhay ko at umayon sa kanyang tadhana. Dahil nung nagising ako mula sa pagkakakomatos, ang natatandaan ko yung relasyon naming dalawa and she grabbed that chance. Pero hindi naglaon na alala ko rin lahat. I put her in jail dahil dun siya nababagay. Pinoproseso ni Freya ang naririnig. Wala siyang masabi. Pinapanood niya lang si Rio na abala sa kanyang kamay habang nakahilig siya sa balikat nito. Freya, ang dami nang nangyari sa buhay ko. Pero ang nakilala ka ang pinakagusto ko sa lahat. At naaalala mo pa ba ang salitang sinabi ko sa'yo noon? Totoo yun. Alin dun? Madami kang sinabi dun. Nakangusong wika niya. Totoo ang sinabi kong mahal kita. I love you, Freya. Mahal na mahal kita. Ikaw ba, mahal mo pa rin ba ako sa kabila ng lahat? Nakagat ni Freya ang nanginginig niyang labi dahil sa kaba na nag-uumapaw sa kanyang puso. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Tinawid niya ang distansyang namamagitan sa kanila ni Rio at marubdob niyang hinalikan ng lalaki. Isang matamis na halik bago muling bumitaw. Kitang-kita niya ang gulat at pagkamangha sa mukha ng binata. Ilang sandali pa lumamlam ang mga mata ni Rio at tinitigan siya na puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ang pisngi ni Rio bago sagutin ang tanong ng lalaki. At tulad ng sagot ko sa'yo noon, mahal na mahal din kita, Rio. And yes, I fell in love with you. I fell in love with the handsome ghost. Natatawa, ngunit malambing niyang wika. Bago sinakop ang labi ng binata at muling pinagsaluhan ang matamis na halik. Sa lumipas na panahon, naging maayos ang pagsasama ni Freya at Rio. 3 taon silang naging magkasintahan bago hingin ni Rio ang kamay ni Freya para maging asawa nito. Makalipas ang 1 taon, nagdalang tao si Freya at biniyayaan ng isang anak na babae. Masayang masaya sila ni Rio para sa lumalaki nilang pamilya. At sa mga taon pang lumipas, hindi nila nakakalimutan ang multo ng kahapon na nagbuklod sa kanilang mga puso. Dinala sila nito kung saan sila naroroon ngayon. At yun ay sa piling ng isa't isa. The End.